Part 18. No, no, you can't do this to me, I know you love me. You're just like this because of that girl. You can't do this to me, you can't. I've been with you, we're together for years. Natatakot akong yamakap kay Hayes parang wala sa sariling sinabunutan ni Hillary ang sarili. Hillary, first of all I didn't ask you to marry me. You proposed to me and I said yes, because so I thought you're the one I'm looking for. But I'm wrong, and I'm so sorry this happened to us. I love you but just a friend, my colleague. Umiling-iling lang si Hillary sa sinabi ni Hayes, masama ang tingin na lumapit siya sa Min. Agad naman na hinarang ni Hayes ang katawan niya. Nayuko ako sa dibdib niya, hindi ko alam kung anong nangyari. Nakita ko na lang ang balto ni Hillary na paplabas ng pinto. Humiwalay ako sa yakap, hinawakan ni Hayes ang mukha ko at pinaharap sa kanya. Umiiyak siya. Naluluha kong sabi kay Hayes, umiling lang siya. Thank you for coming back by the way. Niyakap ko siya ulit. Nagseselos ako. Hinalikan niya ang ulo ko, hinayla ko ang batok niya. Love, anong gagawin mo? Your punishment. Sabi ko sabay kagat sa leeg niya, niyakap niya lang ako. Nang makontento, tiningnan ko ang kagat ko sa namumula niyang leeg. Hinaplos ko yun at tumingin sa mata niya. Mas masasaktan siya kapag nandito siya at nakikita tayo. Pinagdikit niya ang noo namin, hinalikan ang tungki ng ilong ko. I know, I'll talk to her again later. Let's feed you first, kung makagat na naman. Natawa ako sa sinabi niya at siniko siya, umaakbay lang siya sakin kumakain ako sa teresa ng kwarto namin nang makitang papalapit si Hillary sakin. Kinabahan ako, wala dito si Hayes at nasa baba. Kaya nagtaka ako kung bakit siya nandito, nagkausap na kaya sila. Naupo siya sa tapat kong upuan, kumuha din ng kamote chips na pinuluto ko kay Hayes kanina. Sunog lang ang iba noon at ang iba naman ay si Nailara na ang nagluto kaya maayos. Nakangiti siyang samubo ang mata na sa akin. Hindi ako kumibo at tiningnan lang siya, huminga ng malalim at tumingin sa labas. You know, you're so lucky to have him. Parang kailan lang na ako lang ang mahal niya, sakin lang amlikot ang mundo niya. Just one call and he will come running to me. I love him, I don't care what that Amanda did to us. I am his first. I can't lose him. 1 AM his first Hillary. Napatingin siya sa akin, napakunot ang noo. 10 years old ako nang makilala ko si Hayes, linigawan niya ako nang mag-13 ako. Sinagot ko siya ng 14 ako, nagkahiwalay lang kami nang may nangyari sa pamilya ko. In short, you left him, napalunok ako, napaling siyang napangisi I know. Dugtong pa niya na parang may laman ang sinabi niya, pirenyitan ko siya ng mata. I accept my defeat, H talked to me already. And I know I can't get him back, seeing the look in his eyes when looking at you. I love him, but I guess I have to let him go. I'm sorry about what I did. I just love him too much. I was burned alive, I wake up after years in coma. And when I came back, I thought I could still have him. I guess I am too late, he's already into you. Naluluha niyang sabi, kumurap siya. Tumulo ang luha doon na mabilis din niyang pinunasan. Pinagpag niya ang kamay at tumayo. I'm sorry Hillary, umiling lang siya, inilahad ang kamay sakin. Napatingin ako sa kamay niyang nakalahad, ngumiti siya ng malungkot. Tumayo na din ako, kinuha ko ang kamay niya. Pinisil niya yun at tumanggaw-tango. I'm going back home, but I have one last wish. Napalunok ako sa kislap ng mata niya, parang hindi ko gugustuhin ang sasabihin niya. I want to spend a day with Hayes, sabi ko na nga ba binitawan ko ang kamay niya. Kay Hayes mo dapat sinabi yan. Naupo ako ulit at kumain. I did, and he said no. Ayaw ka daw niyang bigyan ng dahilan para magselos. Pinanlitan ko siya ng mata, ngumisi lang siya. It's just sa day Nerissa, kung may tiwala ka kay Hayes haayan mo kami. Matagal ko din siyang hindi nakita. Anong pinap-anto mo? Give him to me for one day, and I'll be out of your life for good. Nababaliw na ang babaeng, anong tingin niya kay Hayes? Laruan na pwedeng hiramin at ibalik pagkatapos niya.
Nakahiga na kami ni Hayes nang biglang may kumatok, nagkatinginan kami, umalis ako sa pagkakaunan, sa braso niya. Humalik muna siya sa noo ko at bumangon. Napatigilid ako ng higa at hinintay siyang bumalik na pakunot noo ako nang hindi pa rin siya bumabalik kaya bumangon na ako. Niyakap ko ang sarili at naglakad papaante sa pinto, may naririnig akong maliit na boses. Lumabas na ako, nakita ko sa pinto si Hayes na pinapaalis si Hillary na nakahawak sa kamay niya. Anong nangyayari dito? Nahinto sila at napatingin sa akin, ngumiti ng matamis sakin si Hillary. Hi Nerissa, pwede bang dito ako matulog? Napamaang ako sa tanong niya, may dala siyang unan. Nakita kong umiling si Hayes at hinayla palabas si Hillary. Hillary, enough. Get back to your room. No, this used to be our room. Dito ako matutulog ngayong gabi lang naman. Bukas aalis na ako, kaya payagan mo na akong dito matulog. Nagtadges ang mga ngipin ko, ano bang gustong mangyari ng babaeng ta? Dito siya matutulog para ano? Gusto niyang makatabi si Hayes at ako ano? Hinihingal akong bumalik sa kwarto, iniwan ko sila doon. Pinulot ko ang unan ko, pagkatapos ay binalikan silang nagtutulakan pa rin. Love, what are you doing? Nakakunot ang noong tanong ni Hayes, napangiti naman si Hillary. Gusto mong matulog dito hindi ba? Si Hillary ang hinarap ko, mabilis na tumango ito. Nakita ko ang inis sa mukha ni Hayes. Nagkibit balikat ako at dinaanan lang sila, lumabas ako at lumipat sa ibang kwarto. Mabuti na lang at malinis ang kwarto dito, pumasok na ako. Inayos ko ang kama, pinagpag at hihiga na sana nang maramdaman kong may yamakap sa likod ko, napangiti ako, mabuti at sumunod siya. Dahil kung hindi makakatikim na naman siya ng malabampirang kagat. Hinarap ko siya, nakasimangot. Hinalikan ko ang baba niya, napailing lang ito. Hindi ka dapat pumayag na dun siya matulog sa kwarto natin. Bakit, gusto mong tumabi sa kanya? Nakataas kilay kong tanong. Of course not, what I'm saying is we shouldn't. Ayos lang yun, aalis na siya bukas hindi ba? Kailangan lang matapos ang gabing to ng matiwasay, ayoko nang makipagtalo pa sa kanya. Hindi ako pumayag na makasama ko niya sa isang araw na hinihingi niya. Kaya kahit sa pagtulog lang sa kwarto, hayaan na natin siya. Hinaplos ko ang pisngi niya, hinawakan niya ang kamay ko at dinala sa labi niya at hinalikan. We should find another house, our own house. Napaawang ang labi ko sa sinabi niya, mabilis niyang hinalikan ang labi ko. Gagawin mo yun. Nakangiti siyang tumango. Do naman, we will be having a baby and future baby so we need a new house. And this house I can't let you stay here knowing you're glaring at me all the time because of my past. Nailing akong napatawa, mayakap siya. Thank you love, salamat kasi kahit nagkahiwalay tayo hinanap mo pala ako, I promised you, and you know I keep my promises. And I'm sorry to all the things that I did to you. Umiling akong hinawakan ang magkabila niyang mukha. Tapos na yun, magkakaanak na tayo. Kalimutan na natin yun at magsimula ulit. Tumatainggong hinalikan niya ako, nagpaubaya ako at humalik pabalik. Good morning Nailara. Good morning din sa'yo Nerissa, mukhang maganda ang gising mo ngayon. Sino ba ang hindi gaganda ang gising ngayong wala na si Bruhita dito? Natatawang sabat ni Ate Marginaling akong naupo at kumuha ng lutong kamote chips. Umalis na si Hillary, katulad ng sabi niya. Hindi na niya kami ginulo at ang sabi ni Hayes ay bumalik na din sa trabaho si Hillary. At ngayon ay bumalik din sa trabaho si Hayes at hindi imposibleng hindi sila magkikita doon. Nagulat pa ako sa kwento niyang na isa siyang mafia, pero ipinaliwanag din naman niya agad kung bakit cover niya lang daw yun sa trabaho, kaya naman napahinga akong malalim nang malaman yun, bumalik siya sa trabaho kanina, may kailangan daw siyang gawin. Pagkatapos ay dadaan sa opisina niya, tapos diretso uwi pagkatapos niya doon. Kaya kami lang ang naiwan dito sa bahay, maliban sa mga bantay sa labas. Akala ko ngayong nagkamabutihan at nagkaalaman na kami, tatanggalin na niya ang mga bantay pero hindi pala, ang sabi niya proteksyon daw yun. Lalo na at may mga kaaway siyang hindi namin alam na biglang susugod, lalo na ngayong wala siya dito. Naging masaya ang mga sumunod na araw, nakakausap ko sa video call ang mga kapatid ko. Humingi na ng tawad si tatay sa ginawa niyang pamimilit sakin, at naiintindihan ko naman na nag-aalala lang siya sa akin.
Nagkamustahan kami at nangako akong uuwi kakausapin si Hayes, may tinatapos lang kasi siyang trabaho. Pagkatapos daw ay babalik kami sa probinsya, doon mananatili hanggang sa makapanganak ako. Hi love, I'm sorry I can't make it on time, I'm trapped here in the office, my secretary Margo is giving me a building of work. Na dapat lang naman, ikaw ang may-ari nito tapos palagi kang wala. Tapusin mo yan, hindi ka pwedeng umuwi hanggang hindi mo yan tatapos nudgling akong napangiti, nakilala ko na din ang pinsan niyang si Margo na secretary niya. At ngayon na lang din kasi bumalik si Hayes sa opisina niya kaya tinatalakan riya naman siya ni Hayes. Nagpaalam na siya at ibinaba na ang tawag, narinig ko pang pinapagalitan niya si Margo kung bakit ang dami niyang ginagawa. Napahawak ako sa tiyan kung 6 na buwan na ilang buwan na lang anak makikita ka na namin. Hindi ko mapigil ang hindi makaramdam ng excitement, at mayroong mas excited sakin. Si Hayes, bumili na siya ng crib at mga laruan na pwede sa lalaki at babae pati mga damit na pang baby. At ang sabi niya ay pwede na kaming lumipat sa bagong bahay next month, malapit na daw itong matapos. Ganoon kabilis, hindi ko alam kung saan, pero kahit naman saan basta kasama ko siya. Napatingin ako sa nag-ingay na phone ko. Unknown number kaya hindi ko sinaget bumalik ako sa kinakain kong kamote chips tumunog ulit ang phone ko, at unknown number na naman. Nakakunot ang noong kinuha ito at tinitigan. Hanggang sa namatay ang tawag, ang sumunod ay may nag-text how are you Nerissa? Simpleng tanong pero kinilabutan ako. Nagulat ako nang mag-ring ulit ito, napalunok akong pinindot ang answer call at inilagay sa tainga ko. Hello? How's life? Treating you good? Nailayo ko ang phone sa tainga ko at tiningnan ang numerong nakarehistro doon. Hindi ako pwedeng magkamali, boses ni Hillary na nanunuya ang nasa kabilang linya. Nanginginig ang kamay na ibinalik ko sa tainga, halakhak niya ang bumungad sakin, oh, I'm hurt. Nakalimutan mo agad ako. Ate napasinghap akong napatingin sa phone at napatayo. Ate, bad siya, bad sila, sinasaktan nila si tatay, tuluyan na akong napaluha, nang hina ang tuhod ko at napupo ulit. Heard that my dear, don't tell anyone, I'm not promising I'm not going to hurt them. So shut your mouth and wait for my call. Panipik. Hillary, umiiyak kong tawag, pinatay na niya ang tawag ang mga kapatid ko ano ang gagawin ko. Naglakad akong wala sa sarili, napahawak ako sa gilid ng kama. Napahawak sa ulo ko. Bigla akong nahilo hindi ko na alam ang sumunod na nangyari at nawala na ako ng malay ang tanging nasa isip ay ang mga kapatid kong hawak ni Hillary. Mabilis ang pagpapatakbo ko sa sasakyan dahil sa natanggap kong tawag mula sa bahay na datna ni Marge si Nerissa na walang malay sa kwarto namin. Iniwan ko ang meeting at basta na lang umalis dahil sa pagkataranta ko. Mabilis akong bumaba nang makarating sa bahay, nang makapasok umakyat na ako sa taas at diretso sa kwarto namin. Bumungad sakin ang nag-aalalang mukha ni Manang Lara at Marge. Hindi ko sila pinansin at dumiretso sa nakahigang si Nerissa. Naupo ako sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay niya. Hinarap ko ang doktor. What happened, is she okay? And our baby, is the baby okay? Yes Mr. Mondeniego, thankfully your wife is okay. And I'm glad that your baby is okay too. Just a little complication of her passing out because of shock. Everything is okay, my advice is let her rest and not to think too much that will stress bear, she was okay when I left this morning. Bumaling ang tingin ko kay Manang Lara what happened. Nakita kong tinanguan nito si Marge naman ay naglakad sa gilid ng kama sa bedside table at may kinuha. Inlabot nito sa kin ang phone na iniwan ko para magagamit ni Nerissa kapag tumatawag ako. Nakakunot ang huong tinanggap ko ito, what's with this phone? Hawak po yan ni Nerissa kanina nang madatnan kong wala siyang malay at aksidente ko pong nabasa ang text mabilis kong tiningnan ang sinasabi niyang text, wala namang kakaiba sa text maliban sa nangamusta. Kinuha ko ang phone sa bulsa ko at tinawagan si Aki at para ipatrace ang number. Nakita kong nakausap rin ito Nerissa base na rin sa call logs. Sinenyasan ko si Manang Lara na samahang lumabas ang doktor at tumango lang ito. Nagbilintang ang doktor at nagpaalam na din, hindi pa rin sumasagot si Aki kaya napatayo na ako. Hindi pa rin siya sumasagot kaya tinext ko na lang siya at tawagan ako kung may balita. Bumalik ako sa tabi ni Nerissa.
Nakakunot ang noo at nakakuyom ang kamay. Hinawakan ko ang kamay niya at hinalikan. Love, I'm here. Sumanghap at napadilat si Nerissa nang makita ako nito, bigla na lang siyang naupo at umiyak, kinakabahan ko siyang niyakap. Siya, it's okay, everything is okay, you and our baby is okay. Umiling siyang humiwalay sa yakap ko, hinawakan ko ang pisngi niya at pinunasan. Hayes ang mga kapatid ko si Hillary, hawak niya ang pamilya ko, my eyes widened at what she said, I became speechless for a moment. And then it hit me, just when I realized what she said. My jaw tightened, I embraced her again. How do you know Hillary got them? Siya ba ang kausap mo kanina bago ka nawalan ng malay? I asked calmly, but inside I'm not. Mabilis slay ang tumatango at napahawak sa kwelyo ng damit ko. Tumawag si Hillary kanina, hindi ko alam kung paano niya nalaman ang number ko. Tumawag siya at narinig ko ang boses ng mga kapatid ko Hayes. Ang mga kapatid ko. Napahaguloy na siya at sumyabsab sa balikat ko. Inilabas ko ulit ang phone at tinawagan si Aki. And this time he answered. Hillary, find her now. I need your help, Nerissa's family is in danger. On it. Did you check my text? Yeah, I just read it. And Hillary, she's not in the city. And I don't like where this is going, if she has Nerissa's family. Why would she do this? Just find her as soon as possible. Napatingin ako kay Nerissa na tumigil sa pag-iyak, nang silipin ko ay nakatulog pala. Inaayos ko ang pagkakahiga niya, hinaliakan ang noo at tumayo. I'll call the gang, we'll be in your house in 30 minutes. Binaba ko na ang tawag, naglakad palapit sa kama at pinakatitigan ang pinakamagandang babaeng nakita ko. Bakas ang luha sa mukha niya, dapat pala hindi na ako umalis kanina at nanatili na lang sa tabi niya. Kung hindi nga lang ako pinuntahan ni Margo kanina sa bahay, hindi talaga ako papasok. May balita na ba? Tanong ko kaagad nang makita silang apat na prenteng nakaupo sa sopa. Umiling si Adrian, si Aki naman ay busy pa sa laptop niya. Tumayo si Draco at nilapitan ako, how is she? Napabuntong hinga ako, nagising kasi kanina si Nerissa dahil sa panaginip at nagsisigaw. She was crying and all I can do was to embrace her. I feel helpless, seeing her like that. She's not fine, and I don't want to see her like that. Draco. We need to find them immediately. We need to find Hillary. Napailing itong naupo at napasabunot sa buhok niya. Naupo na rin ako, napatingin kay Carlos na tahimik at ngayon. Paimpol siyang umiwas ng tingin at tumikim. We all know Hillary, I don't get why is she doing this. Frustrated na ani ni Draco. We really don't know her. Napatingin kami kay Aki na iniharap sa amin ang laptop niya. It's a location, and we all know where that location is. Nagkatinginan kami, nagkaintindihan. Tumikim si Carlos, nabaling ang tingin namin sa kanya. I am actually have something to tell you. What is it? Naiinip na tanong ni Draco, humugot ng hininga si Carlos bago sumagot. You told me to investigate Hillary before. Yes, we all answer in unison. Napalunok siya. Well, I run into someone who knew her. And the information I get from that someone is not a good thing. I just forget to tell you sooner, I thought when she came back she already changed. Looks like I'm wrong, Carlos, straight to the point, I said with authority in my voice. He shake his head. Siya pala ang hinahanap nating spy from other org. And you are his mission. Diretso siyang nakatingin sakin. Napamaang ako sa narinig. Tama ba lahat ang narinig ko? Hillary is the spy from other org that we've been looking for 4 years. Hindi namin kilala ang taong sumasabotahe palagi sa mga misyon namin noon. Palagi kaming nauunahan, at bago pa kami makapasok at mahuli ang taong target. Nakaalis o wala na ito, at sa lahat ng misyong yun. Palagi naming kasama si Hillary, palagi siyang nagbo-volunteer na sumama. Now I know why, she's the mole. Let's go. We need to rescue someone. Hindi pa rin ako makagalaw at pinuproseso pa rin ang nalaman. It's okay bud, we all feel betrayed by her. We trusted her, and you didn't love her right?
I'm sorry that I just told you now, really am? Tinapik ni Carlos ang balikat ko, naikuyong ko ang dalawang kamay at tumayo, but I think she does. Napatingin kami kay Adrian nang magsalita ta, tumanggaw bilang sang-ayon ang iba. Umiling ako, oo at nakagaanan ko na siya ng loob. Pero hindi ko naman talaga siya minahal katulad ng pagmamahal ko kay Nerissa. Aalis kayo. Lahat kami ay napabilang sa taong pababa ng hagdan, mabilis akong naglakad palapit sa kanya at dinaluhan siya. Hey love, you should be resting. Umiling siya at naglakad palapit sa sopa, pinyaupo ko siya. Pupuntahan niya si Hillary hindi ba, sasama ako. Lahat napatingin sakin, umiling ako. Naupo ako sa jobi ni Nerissa, hinawakan ang magkabila niyang pisngi at pinaharap siya sa akin, love, it's dangerous. Nalaman lang namin ngayon kung ano ang katauhan ni Hillary. Trust me on this, okay? I will bring back your siblings unscathed. We will get them and we will have to face Hillary, she has to face her punishment. Umiling na umiyak siya at niyakap ako, ayoko sasama ako, baka kung anong mangyari din sa'yo. Hindi ko kakayanin Hayes, baka kung ano na ang ginawa ni Hillary sa pamilya ko. Si tatay, ang mga kapatid ko Hayes. Hindi ko kakayanin kung may mangyayaring masama sa kanila. Nikap ko siya, hindi ko hahayaang mangyari yun. Trust me, I will bring them back to you. You have to stay here, think of our baby please. Napatigil siya at umangat ang tingin sakin, tumatain kong napapahikbi, yamakap ulit siya, hinalikan ko ang ulo niya. They're armed, so we have to prepare. I didn't think that Hillary has this kind of connection, the cords are everywhere in the building. Napapailing na sabi ni Akal, he's looking at the building through his telescope that he invented himself. It can see through walls, so we can see that it's not just a simple kidnapped. This was planned all along. I haven't seen Hillary these past few days, I didn't know that she's already planning like this. She was okay when she left my house, I couldn't imagine that she will do this. Dinamay pa niya ang mga kapatid ni Nerissa, at pati si Ronaldo na ayon kay Aki ay bagbog sarado at nakatali ito sa isang poste sa loob ng building, nakatali sa upuan ang kambal na kapatid ni Nerissa kasama ang 5 taong gulang na pinsan nila. Ang tiyahin at tiyuhin nila ay magkasamang nakatali sa kabilang side ng poste at nakapiring ang mata at bibig, we have to separate, there's too much guards. Dapat pala tinawagan ko si Kaden, hindi natin kakayanin ng tayo lang. Si Aki na hawak na ang baril sa magkabilang kamay. Naghanda na rin kami, we all put a Swiss knife in our side of our pants. Extra bullets and guns, may narinig kaming kaluskos na patigil kami sa ginagawa. Tago kung nasaan kami at medyo malayo sa building para hindi kami mapansin. Then out of nowhere, Kaden appeared. In his back is his army, yeah his army. He has that private army. We can't call for help in the authority, this is a discreet situation. We can't let anyone know, and this is our fight, my fight. With the help of my gang, fuck, narinig mo ba ang sinabi ni Aki at nag-teleport ka papunta dito? Manghang sabi ni Carlos, walang emosyong tumingin lang si Kaden sa amin, I'm not here for any one of you. Napakunot ang noo ko kahit ang mga kasama ko ay napatingin sa kanya. 1 AM here for someone, so let's go and kick that ass bitch of yours. Dugtong pa niya, sahamaan ko siya ng tingin. She is not my bitch. Ngumisi lang siya at sinenyosan ang mga tauhan na nasa likod niya. Lahat kami napamura nang biglang bumuhos ang ulan. Kanya-kanya kaming takip ng braso sa ulo para kahit papano ay hindi mabasa. Ang kaso ay lumakas ang ulan, kaya wala kaming nagawa, napalingon kami kay Carlos nang mabilis itong samilong sa bato at naghubad ng damit. Nagtataka naming siyang tiningnan. What? He asked, as he noticed us looking at him. I need to save these clothes, my babe just bought this for me. I can't let this getting wet, I have to wear it again tomorrow. Naghanap siya ng pangtakip sa damit niyang pink ang kulay, napailing akong napatingin sa mga kasama ko. Pareho kami nang naisip, si Draco na ang sumagot sa kanya. Bud, you do know what's written in your shirt? Yeah. Don't mind me, Elle can be whatever she like if that take her not leaving me again. Napabuntong hininga akong tinapik ang balikat ni Draco at inilingan ng sisigat pa siya ulit.
Ma, bitch. That's what written in his shirt. We need to move now, they're distracted. Lahat kami napatingin kay Aki, nagtangguan kami at naghanada na. Naghiwa-hiwalay kami, nang malapit na napahinto ako sa pintuan nang makita ang tauhan na nag-iinom at nagkakasayahan. Sumulpot si Carlos sa likod ko, napailing akong napatingin sa hubad niyang katawan. Sinenyasan ko siya at nagkaintindihan kami. We walk fast and as quickly towards the guards. Nang makalapit, I hit their vital parts where they can no longer fight back. Nagkatinginan kami ni Carlos, ganun din ang ginawa niya sa iba. Nagtangguan kami at nagpatuloy sa pagpasok. Nagkatinginan kami nang may marinig na putukan ng baril. I gasped air as we enter running inside, guns can be heard everywhere now. Naghiwalay na kami ni Carlos, patakbo ako ulit nang may sumalubong sakin na bala. Mabilis akong umilag, dumaan lang ang bala sa braso ko. Itinaas ko ang hawak na baril at pinaputok yun sa lalaking nasa harapan ko na ngayon. Mabilis akong nagtago nang maglabasan ang mga kasamahan nito. Nang makatagpo ng tiyempo, ako naman ang nagpaputok sa kanila at nagtago ulit. Hanggang sa lambas na ako at sinalubong sila ng bala, bumagsak ang kalalakihan sa sementong sahig at duguan. Nang may makitang may gumagapang pa para kunin ang baril, itinutok ko ang dulo ng baril ko sa ulo niya. No one messes with my family. Tumalsik ang dugo sakin at napapikit ako. Nang may maramdaman akong papalapit, mabilis akong umikot at binaril yun. Bagsak sa sahig, sapol sa ulo, nakita kong busy din ang mga kasamahan ko na nakikipaglaban. Tumakbo ako kay Draco at tinulungan siya nang biglang dumami ang kalaban niya. We fight with our backs each other, kick and punch. Putok ng baril ang maririnig sa buong building. Nang mapatamba namin ni Draco ang kalaban, pareho kaming hinihingal na nagkatinginan. Have you seen them? Tanong kong hinihingal pa, tumanggo siya at sumenyas na sumunod sa kanya. Nasa taas sila, nandoon na si Aki at Kaden. Tumanggo na lang ako at sumunod sa kanya. Habang papaakyat may kalaban pa kaming nadaanan. Hindi kami nagtago, pinaputukan namin sila at bagsak sa sahig ang lahat. I fired without blinking until we reached the floor, we can hear crying and shouting from a distance. Mabilis kaming tumakbo papunta doon, naabutan namin na nakatutok ang mga baril nila sa isa't isa. Si Aki at Kaden, nataas ang mga baril patungo kay Hillary at sa mga tauhan nito. Nagkatinginan kami ni Draco, sumenyas siyang mauna, umikot siya at nawala na sa paningin ko. You can't go near, unless you want this child bathing in his own blood. Nang marinig ko ang sinabi ni Hillary, mabilis akong lumabas sa pinagtatagwan, nagtatadyas ang bagang kong nakatingin sa kanya. Nakita ko ang gulat sa mata niya pero nawala din at napangisi. So that bitch told you, and because of that, tatay, kuya, napasinghap ako ng barilkin niya sa tuhod si Ronaldo, ang kambal ay umiiyak na nakatingin sa tatay Neil A. Natahimik sa pag-iyak ang kapatid ni Ronaldo nang sa kanya naman itutok ni Hillary ang baril. Hillary. Matigas na tawag ko sa pangalan niya, naglakad ako hanggang sa harap niya, iniharap niya sa kinagbaril at tumaas ang kilay. Don't you dare take another move H, next time it won't be a leg. Umiling ako sa kanya, ibinaba ko ang baril ko, nakita ko si Draco sa likod niya at nakapwesto na siya. Bumalik ang tingin ko kay Hillary na ngayon ay naluluha na. Hillary, you don't have to do this. And why not? Tumawa siya at nilang na itinutok ang baril sa isa sa kambal, kung hindi ako nagkakamali ay si Arnold. Maybe this time, you already know my real identity. Bakit ako nasa organisasyon niyo? Bakit ako lumapit sa'yo? Bakit laging nasa sabotahe ang mga operation niyo kapag kasama ako? So no, I'm not backing down. Minahal kita, yun ang totoo. I maybe fake my identity and my death, but I loved you. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya, nang makita niya ang kaguluhan sa mata ko tumatawa siya at umiling. Sorry my bad, hindi ko pa pala nasasabi sa'yo. Well, hindi din ba sinabi ni Ronaldo sa'yo? Nakangisi siyang tumingin sa sugatang si Ronaldo, napatingin na din ako. Umiling si Ronaldo sakin, nasa mukha niya ang pagsisisi. Humarap ulit sakin si Hillary, ibinigay niya ang bata sa isa sa mga tauhan niya. Remember this please.
Inilibot niya ang paningin sa paligid bago bumalik ang malungkot niyang mukha na nakangiti sakin. I was bombed and buried alive, it's not part of the plan. Pero kailangan para mas kapaniwala ang eksena. Naunaal ko sa inyo papunta dito, at tulad ng plano kailangan kong mamatay sa araw na yon. Masyado na daw kasi akong attached sa'yo, hindi pwede na makasal ako sa isang kaaway. He won't let me, so he told me his plan for me to escape and get away from you. Dapat kasama kang mamatay ng araw na yun hindi ko lang alam kung anong nangyari. Nagising na lang ako na sunog na ang katawan ko. And guess what? Nalaman ko lang naman na ikaw, kayong lahat. Tinuro niya kami isa-isa, umiiyak na siya. All of you and your org is part of the plan. Pero bakit ako lang ang nandon, ako lang ang sinusunog ng buhay? Pumayag ako sa plano ng leader namin kahit pa ayaw ko, naging kaibigan ko na kayo But it all ends there, L should have not. Hindi ako dapat pumayag. Mahal kita Hayes, minahal kita, kahit noon pa man. I've been loving you for so long that I volunteer myself to be the one killing you. I can't just sit and watch the man I love killed in front of me. So, L stalled time, so I can be with you even just for a while. Alam kong labag yun sa prinsipyo ng org namin, pero sinuway ko para lang makasama ka. Tandang padamdam. Accept whip and hitting as a punishment for not doing my duties. For not killing you. Napatres ako sa nalaman, umiiyak na dinuro niya ako ng baril na hawak. Because of you, I died that day. Nang dahil sa'yo, pinili kong baliktarin at sumalungat sa kagustuhan ng leader namin. Sa pagmamahal ko sa'yo kaya kong pumatay, pero hindi kita kayang patayin. Kaya sarili ko na lang ang pinatay ko, pero nang malaman ko na may babae kang kinagigiliwan. Hindi ko kaya kahit pabuhay ko ang kapalit sa paglabag ko sa napagkasunduan namin. It's fine with me, L will accept all the punishment if that means seeing and being with you. Pero anong ginawa mo, sinabi mo lang naman sakin na hindi mo naman pala ako minahal talaga. Napagkamalan mo lang ako. I'm sorry. Well, your sorry is not enough and will never be enough Hayes. You killed me again Hayes. Ilang ulit mo ba akong papatayin, minahal lang naman kita. I thought when I see you, and fell for you, L thought you will be my escape from that hell. Pero isa ka rin pala sa magdadala sakin sa impyernong gusto kong takasan. Hillary, no, don't talk. Ayokong marinig kung ano man ang sasabihin mo, suko na ako. Wala rin lang akong babalikan, mabuti pang tapusin na lang natin ta. No Hillary, you can still change. Accept your punishment and start Umiling siya sa sinabi ko, ngumiti ng malungkot at pinunasan ang mukhang puno ng luha. I can't. It's way too deep for me to swim up Hayes. No one can get me out unless it's you. Hillary. Umiling ako kay Draco ng kakalabitin na niya ang gantilyo ng hawak na baril. Nakita ko na rin sa paligid ang iba pang tauhan ni Caden at hindi yun pansin ng mga atuhan ni Hillary. Nakafocus ang atensyon nila sa babaeng minsan kong minahal. Oo minahal ko siya, pero nawala ang lahat ng yun nang maalala ko si Nerissa ang totoong mahal ko. Alam kong mali na pinabayaan ko ang sarili na paniwalain na mahal ko siya dati. Mali na umasa siya, mali ang naging paraan kung paano kami nagkakilala and I'm thankful that she didn't kill me, instead she loved me. But I can't teach my heart who to love, because it only belonged to one woman. And it's Nerissa, my one and only Nerissa. If you can't be with me here in this world, maybe in other world. What do you think Hayes? It would be amazing having you. Just you and me, together. She said dreamily. She walks towards me and points the gun on my head. Her face changes, it turned into serious one and she came to my side, while the gun is still on my head. Tell Draco, that if he shoots me, this building will blow up, all of you as here will be buried alive just like what happened years ago. She knew, L swallowed as I looked at Draco. Akala nyo, hindi ko alam. I am ready to die when I planned all of this, L don't care who will die. But all of your friends will,
if they don't get out in a time. What? Napaharap ako sa kanya, nakatutok pa rin ang baril sa ulo ko. Napangisi siya at iginiya akong maglakad at lumuhad sa harap niya. The bomb is on me, Hayes. Sa oras na may gawin kayong hindi ko magagustuhan, this building will come crashing down including you. The heck, I'll have to go home. My babe is still waiting for me. And why are you even naked, Carlos? Si Aki, nasa gilid na sila at nasa kanila na nakatutok ang mga baril ng mga tauhan ni Hillary. I'm giving you two choices only, my beloved Hayes. Stay with me, and your friends and Neresa's family can get out in the given time I will give them, or be with me, all of you as here will die just like I wanted. But those kids, I'll still have a little conscience for them, so I'm letting them out here, and it depends on what you choose. So choose wisely, my dear, and the clock is ticking.